Paano ikaw yung bumubuka ka dyan? Hala, o ayan. Hindi ko na binuka, ma'am, ha? Kasi, alam mo na, nagagalit na kayo. Oo, alam nyo ba? Wala akong upuan, okay? Andito ako sa room na walang upuan. Okay? So, ganito talaga yung pag-upo ko. Kasi minsan nila, request pa nila kasi, ibuka ko daw. Pero, wala naman po kayong nakikita. Pag may dumilim, o ayan, sasabihin nyo, madilim. Oo, nakikita na yung sayo, nakikita na yung singit mo, nakikita na yung maitim mong singit, binubuyang-yang mo pa. Ano ba talaga? Ayan po, oh, maitim po ba? Oh, maitim ba? Wala, di ba? Kung wala naman po kayong nakikita talaga, wala naman pong issue yan, di ba? Yung lahat ng video ko po, may short po ako, okay? Hindi po maitim yung singit ko, okay? At saka, never po ako nag-filter. Normal po yan, okay? Kung nag-filter po ako, hindi po ganyan kaganda. Oo, mas lalo pa pong maganda. Yung mga nagagalit sa akin, real talk tayo, okay? Kung ayaw nyo ng video ko, scroll. Kung gusto nyo naman, stay at mag-relax at mag-enjoy sa kakabasa at panunood ng video. Ito lang. So, real talk tayo. Ang dami nagsabi, inagaw ko. Okay? Paano nyo nasasabi na inagaw ko na wala pa nang nangyayaring agawan? Ha? Wala naman nangyaring agawan. Bakit kailangan ko mang-agaw? For what? Ha? May kabit nga siya, so ibig sabihin inagaw ng kabit niya dun sa hindi nga nagreklamo yung ibig sabihin hiwalay sila. So kung hiwalay yung tao, kung hiwalay yung kung sira yung pamilya niya, ganito lang yun. Dapat ang isang babae at lalaki kapag kasal at nagkaroon ng pamilya, dapat niisip nila yung for both better or for worse till death do us part, di ba? Yung ganyan ang sinasabi ng sinusumpaan ninyo doon sa simbahan, di ba? Till death do us part. So ibig sabihin, maghirap man, ano man ang mangyari, magkasama kayo. Bakit kayo naghihiwalay? Bakit yung isa lang yung bakit hindi nyo inaasikaso? Hindi nyo pinapahalagahan? Hindi nyo bigyan ng pansin kung anong meron siya? Dapat andun, ikaw na ina ng tahanan, yan lagi mong tatanong mo, kumain ka na ba? Yan ang lagi mong nasa isip. Papasok yung asawa nyo, alagaan nyo sa umaga, bigyan nyo ng pagkain, lutuan ninyo. Hindi yung maaga pa, chismis na kayo, pera yung inaano ninyo sa asawa nyo. Pag ang asawa nagsahod, doon lang kayo mabait. Hindi po ganyan ang pag-aasawa. Ang pamilya, nagtutulungan. Ang nanay at sa tatay is one. Di ba? Sayang lang talaga namatay yung asawa ko. Sa totoo lang. Kasi, kung ang lalaki pupunta sa akin, hindi na yan lalabas. Hindi na maghahanap ng iba yan. Kasi, ang lahat ng hinahanap nila, andito sa akin. Yes. Hindi lang yung yung puro lang trabaho. Kailangan din ng banding ng pamilya. Kailangan ng banding. Kailangan kung ano ang isa, ganun din yung isa. Dapat kung merong hindi kayo pagkakaunawaan, pag-usapan ninyo. Kaya hindi nyo masisi yung lalaki kung maghanap ng iba. Tingnan nyo yan.
Kung halimbawa yung lalaki pumunta dito sa bahay, kung pauwiin ko, bumalik ka sa pamilya mo, ano ang sabi? Ayoko nang bumalik. Kasi nasabi ko na sa kanila yan. Kung ano ang problema, kausapin nila ako. Bakit sa dami ng naging viral na yung video ko, bakit wala man lang asawa na dito sa akin? Bakit kayo ang nakikiagaw, nakikibuwis, dakdakan sa akin? Bakit marami kayong tanong? Sure ba kayo na yung tao na yun nagsabi ng totoo? Dapat na alam nyo kung ano ang punot dulo. Okay? Check ninyo yung mga reply ko sa mga taong agree sa akin. Kasi doon yung malalaman. Ang sa akin yung totoo lang. Okay? May boyfriend ako. Okay? May boyfriend ako. Pero never ako nang agaw. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Okay? Mabait akong tao. Yung mga followers na worst ng comment sa akin, I'm not angry with you, okay? Hindi ko kayo masisi, kayo yan eh. Ako, hindi ko naman kayo kilala, pero doon ko nababasihan yung kung ano kayo sa tunay na buhay. Sinusure nyo lang sa akin kung ano kayo. Iba-ibang klase ang ugali ng tao. Nakakasalamuha ko dito sa social media. Okay? Dapat kayo, inaalam nyo muna. Bakit? Alam nyo ba yung side ng tao na yon, nung asawa? Bakit sila naghiwalay? Naisip nyo ba yon? Bakit sila naghiwalay? Huwag nyong i-front sa akin yung Bible. Kasi kahit sino, magkakaroon ng pag-iisip na bakit ganyan, bakit ganito. Hindi nyo po kailangan ipaliwanag kung nagbabasa ba ako ng Bible o hindi. Bakit ako nagbubukaka dito sa social media. Ang iba po, pinapakita po yung kanila. Kahit nakabuka po ako, nakaganito lang po ako eh. Kahit nakabuka po ako, wala kayong nakikita. Okay? Unlike those videos ko na nakaraan, talagang daring po yun. Okay? Pero hindi nyo ako, wag nyo sisihin yung tao. Hindi nyo ma-blame ako. Okay? Ma-blame nyo ba ako? Ganito talaga ako, hindi nyo ako pwedeng baguhin. Ganito ako. Sasabihin nyo, malandi ako. Pukpuk ako. Ano pa ma'am? Ano pa ang kailangan ninyo? Ano pang gusto nyong sabihin? Say na. Talk to me straight. Palagay ninyo. Palagay natin. Yung tao, nagkahiwalay. Total, tayo naman, wala naman talaga tayong divorce. Kasi, Katolik tayo, di ba? Wala tayong divorce. Paano ko yung tao, yung asawa, mag-stay ka ikaw, may problema ka sa asawa mo, magtitiis ka ba? Dahil naisip mo yung mga anak. Of course, kung ako hindi ako mag-i-stay. Alam mo kung bakit? Maraming lalaki dyan, or maraming babae dyan, na willing mahalin at alagaan ako. Bakit ako mag-i-stay sa worst na relasyon? Di ba? Dapat nasa isip nyo rin yan. Meron dito na mga followers na nakakaintindi. Of course, maybe they have experience sa mga ganyan. Pero hindi nyo sila ma-blame. Don't judge kahit sino. Hindi nyo pwedeng i-judge kasi yung case mo at saka case ko at saka case niya is different. Okay? Yun lang. Kaya hindi nyo ma-blame. Yung tao, sino ba yung babae na gusto ng relasyon, may asawa, may kabit, tapos ikaw magiging pangatlo? Yan ang sabi nyo eh.
Tapos makapal ang mukha ko kung ako ang papatol. Ba-blame nyo ba yung